Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibit pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. And Your Honor, please. Good evening. And welcome to the program, Your Honor, please. As usual, Ben Paipon po ang inyong makakasama mula alas 8 hanggang alas 10 every night, Monday to Friday. Ito po ang ginawa ng Diyos natin pagniniig para sa pagtalakay sa iba't ibang mga issues na nagaganap sa ating lipunan sa ating bansa. Napakarami po, mga kapitbahay. So, join us now.
pag-uusapan nun natin itong bago maganda ho dumadami ho ang nagpapabakuna, no, ha? At pati mga health workers ho natin, yung mga frontliners natin, ang sabi ng ating pamahalaan, Mr. Duque, sabi niya, aba, dumadami po. Ang hindi po niya sinasabi, gaano karami ang dumadami. But anyway, mga kaibigan, there is improvement in the number of people na nagpapabakuna. Lalo siguro pagka nandito na ang AstraZeneca na sabi po ng ating pamahalan po bukas na ho yata ang dating. May problema po tayo dito ho, mga kaibigan, sa AstraZeneca. Ho? May problema po tayo sa AstraZeneca. Ang problema ho natin, napasok ho tayo ng South Africa variant. Meron ng 3 dyan sa Pasay City daw po, mga kaibigan. Pero tandaan ho ninyo, itong 3 ito ay nakita pa po nung January. Nasaan na ho tayo? Marso na ho tayo, mga kaibigan. 1 buwan na ho na namamayagpag ang African swine fever. Hindi po African swine fever. Africa variant ho, mga kaibigan. Ibang uri ng virus. Coronavirus pa rin ho ito, mga kaibigan. Pero galing po sa South Africa. So if the virus was detected in January, nakalipas po ang February, wala tayong balita. Marso na ho ngayon, mga kaibigan. Sa tingin ba ninyo, marami o kakaunti? Napakabilis po ang nito, transmission. Ito ang problema ho natin sa AstraZeneca. Maganda ho ang efficacy ho nito, mga kapitbahay. Maganda, sapagkat 75 to 91% ang efficacy rate ho nito. Ibig sabihin talagang rekomendado ng mga eksperto sa bakuna ho, mga kaibigan. The only problem is that experts also say that AstraZeneca walang laban po dito sa African virus. Ito na ang problema ho natin, mga kaibigan. Anong gagawin ng DOH dito? Mr. Duque, sir, lagay ka na naman sa alanganin ho. Hindi ninyo binigyan ng importansya, hindi ninyo inasikaso ang South African variant na ito. Ito, hindi lamang po sa Pasay, lumaktaw na ho, mga kaibigan. Nandito na rin po sa Quezon City, sa Makati. The metropolis is endangered here, my friends. Pati na ho sa Cordillera, kasi nakita na rin po doon sa Cordillera ito. So we have 3 variants na po, mga kaibigan. The UK variant, the South Africa variant, and then, meron pa, Brazilian Chacha. Grabe na ito, mga kaibigan. Brazil, galing po sa Brazil. And all these variants, mga kaibigan, mataas daw po ang rate ng transmission. Mabilis ho ang transmission. Kanya, we do not know now kung gaano na karami ang variants ho dito sa... No, we have 3 variants. Pero we do not know the number of new COVID cases with these variants. Pero, ang report ng DOH, dumadami po. Alam po ba ninyo kung gaano karami na po ang COVID cases? 582,223. Hindi ho natin alam dito kung gaano karami ang South Africa. Hindi natin alam kung gaano karami ang UK. Hindi natin alam kung gaano karami ang Brazil. Brazilian variant, so, mga kaibigan.
Pero bago ang lahat to mga kapitbahay, siyempre, Ricky Tisoy, pre, God bless, sabi niya. God bless din po sa iyo, pare. Ha? I hope you are doing well. Sana gumagaling ka na, pare ko. Josephine Roquero, nalulungkot siya sapagkat wala ko siya kahapon. We missed you. Ha, Josephine? We missed you. And good evening, Sir Ben. Happy Blessed Wednesday. Your Honor, please. God bless. Ayan, Josephine Roquero. Eve M. Ramos. Good evening po, Sir Ben Paipon and Madam Lynn. Your Honor, please. Gandang gabi po. Good looking kayo, Sir Ben, now. Wow, nakapolo tayo ho. Nakapolo naman ngayon. Bukas so, wala na tayong polo, brief na lang. Okay mo sa'yo? Anyway, Lillian Gabriel. Good Wednesday po, Tata Ben and Miss Universe. More power po to your program, Your Honor, please. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Ayan, tama ho yun. God first. Ganun. Pero, balita ko, meron nang gumagamit nito Meron nang gumagamit Paring Ricky, paring Willie Espiritu, please research on this Ikaw nagpasimula nito Okay. Maganda naman kasi ito mga kaibigan. You see the finger pointing up. Di ba? God first. Maganda maganda. God first. Okay? But if there is somebody, especially politician using this already, tatanggalin na natin ito sa ating samahan. Di ba? Pero kung wala pa, maganda ho sana ito mga kapitbahay as a sign of our organization. Okay? Arreglado. Angelica Paz, Blessed Wednesday po, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Ma'am Lynn, more power and Godspeed po. Ayan, Angelica Paz. Magandang gabi po, Kuya Ben and Miss Universe. God bless po, Ma'am Mercy Ong. Gandang gabi po. Huwag ka munang matutulog Ma'am Mercy. Ayos ba ang benta sa tindahan? Okay ba? Maganda bang kita? Alam ninyo mga kaibigan, tumataas ang presyo ng galunggong. Grabe ho mga kaibigan, bakit po pinapayagan ng gobyerno natin ito? Sabi nila wala daw huli. Paano walang huli? All year round yan. Alright, Eve M. Ramos, napakaraming naging issues ng AstraZeneca. Marami ng tuloy nag-second thought. Luckily, we have the best vaccine, Sinovac. Malacanang knows best, Dawi. We have the two least best vaccines in the whole world. Mga kaibigan, tayo na nga po ang kulelat sa buong Asia. Sa bakuna ho, mga kaibigan. Nasa atin pa ang kulelat na bakuna. Walang yung buhay na ito. Kaswerte naman po ng mga Pinoy, mga kaibigan, with Pangulong Duterte. Napakaswerte ho natin. Tingnan ninyo. Kulelat ho tayo sa buong Asia sa pagbababakuna. Pero nangunguna naman po tayo sa least effective vaccine. Donated pa. Anak ng pating. Nakatulog po ako, sabi ni Ma'am Mercy, nang nanonood ako kay Kuya Tony. Sorry po. Aba, bakit naman kayo natutulog? Kasi parang Tony yan. Palibasa, di mo nakikita mukha niya. Nakasombrero kasi. Nakasombrero si parang Tony. Marites Senova, good evening po, Kuya Ben. You are very handsome. Talaga. Kinsan mo lang ako, salbaga. Si Yorme Isko. Bakit? Sino si Yorme Isko? Kamukha ba? Hindi. Louis del Rosario, good PM po, sir. Ayos. Mayor ng Calayan. Stay safe po. Eden Pedralves, good evening po. More power to your program. Your Honor, please. God bless. Stay safe, friend. Di talaga ako magpapabakuna. I can understand that, my friend. I can understand that.
At medyo damatan na rin tayo, partner, ano? Delikado daw ho, lalong-lalo na kung meron ka ng iniinda sa katawan. Pero hindi yung mga arthritis ho, hindi yan. Oh. Yung iniinda mong sakit sa puso, sakit sa bituka, sakit sa baga, sakit sa atay, yung mga ganun ang delikado daw ho. Okay? Yan ang mga delikado. Pero yung arthritis, hindi naman ho yun. Ipagpag mo lang yan eh. Kontrahin mo lang yan, my friend. Kontrahin mo lang. Parang ako pagka minsan pagka natatagal lang umupo, oh, pag tayo mo aray. Nakakarinig ka ng aray. Ang ginoon ko po, mga kaibigan. Anyway, that's common. That's natural. Lahat tayo tatanda, di ba? Mabuti na lang ako, 27 pa lang. Melito Rodelio Militante. Wag na kayong kumibo, ha? Wag na kayong don't object. Nasa Masal Khair Tata Ben, and to all the viewers and listeners, Assalamualaikum. Ayan, ginagamitan na naman ako ni Mel ng mga nasalitang Muslim ito eh. Okay? Mercy on. Okay naman po, nakakaubos kaya lang po every Saturday ang bayad ng mga kumakain. Teka muna, utang ba? Sa mga construction po yun. Ang niluto ko po kanina, sinigang na bangus sa miso. Wow! Kagasarap naman mo yan. Paborito ko yan, Ma'am Mercy, ha? Pwede ba mag-email ka? Siya ang may sabi ng God first. Okay. Kaisko, si Yorme. Pero hindi ginagamit ba niya yung sign na ganito? Yung first, yung thumb, and ano itong pangalan ito? Index finger. Index finger. Nakaturo sa itaas. God first. Ayan. Gusto ko yun eh. When our friend Willie Espiritu, during our first General Assembly meeting, nagkaroon po kami ng General Assembly meeting ng Broad Streamcast Communicators. Napagkasundo na namin na ito pong sign na ito ang gagamitin po natin sa ating Broad Streamcast Communicators. Ang ibig sabihin po nito, yung God first. Una ang Panginoon sa lahat. Di ba? Napakaganda. Okay. Ayan o. Talagang kitang-kita na yung Broad Streamcast po natin, ha? Ayan. Kita na nyo, gawa ni paring Ricky yan. Kaloob ni paring Ricky Tisoy para sa Broad Streamcast Communicators. Okay? Sabihin mo po kay Sir Mel, alaikum salam. Anong ibig sabihin nun? Alaikum salam. Marites Senova, opo. Sa ganun din po baka kay Kaisko na nga ito. Okay, ibigay na natin sa kanya. Melito Rodelio Militante Tata Ben, artista kapuba. Bakit? Kasi po, hawig na hawig sa iyo si Alden Richards. Anak ng pating na buntis na hindi mapapanganak. Mel, bakit ngayon ka lang nagsabi ng totoo? For the first time, nagsabi ka ng totoo. Kamukha ko si Alden Richards. Marites Senova, para kang si Tatay, Tatay, mapagbiro. Oo nga. Naman kilala ko tatay mo, di ba? Opo. Alright, mga kaibigan. Tingnan natin uli ang ating itong pinag-uusapan po nating bakuna. Mahalaga po ito. Tingnan natin yung nangyayari sa atin. There is so much angst. There is so much apprehension now in Metro Manila dahil mukhang tumataas ang bilang ng mga COVID cases dito sa atin. Gusto po ng ating mga economic managers na magluwag na ho tayo sapagkat 1 taon na ho ito eh. Unfortunately, sinasabayan ho tayo ng pagtaas naman ng COVID cases.
Kung magluluwag ho tayo, mga kapitbahay, what do you think will happen? Ang problema ho kasi natin dito, we do not get the real picture of the virus in Metro Manila. Hindi po ito ang totoo na nangyayari ho dito sa atin. Most of the numbers, sa tingin ko lamang ho, mga kaibigan, are hidden. Nakatago ho eh. I wish that the DOH, the Department of Health, should be more transparent with the people. Kasi with transparency ho, mga kaibigan, kung makikita ho natin ang tunay na picture ng mga pangyayari with the virus, maaalarma ho tayo, we will do everything to protect ourselves. But if not, kung hindi ho, mga kaibigan, magbawalang bahala ho tayo eh. As it is what happening now. Ito ang nangyayari sa buhay po natin ngayon. Ang akala po ng marami, wala ng virus. Nagluluwag ng Pangulo eh. Nagluluwag ng mga economic managers po eh. Pero in truth and in fact, nababahala po ang mga researchers po like the Octa Research, yung mga taga-UP at UST. Nababahala po sila, mga kaibigan. These are private research groups. Hindi po parte ng gobyerno. Sila ho ang nababahala, pero ang gobyerno natin, hindi po nababahala. What is happening? Sir President, Mr. Duterte, sir. Well, at least may paggalang po ho kami. Di ba? Idol Ben, good evening. Sabi ni Sammy Gabot, kung 27 ka lang, ako 16. 16 pa lang. Kung aalisin mo ang 5 dekada. Watching from Bacoor City in Cavite. This is mas matanda ka pala sa akin. Ayan ho. Pero wag kang mag-alala, Sammy. Akong nakikita kita sa Facebook mo at saka sa, matagal na tayo hindi nagkikita. Pero nakikita, makisig ka pa eh. Di ba? Hindi ko mo payat, pero yung malakas ang katawan, iba ho yun eh. Ito si Mr. Sammy Gabot ho, mga kaibigan, talang malakas ang katawan nun ito. Pwede pang pumalo ng golf ito eh. O di ba, padre? Alright. Pwede pang sumipa ng asong ulol. Good evening, Idol. Sabi ni Nanay Maria Villarama, poging-pogi ka. Ganda ng polo mo. Stay safe po. Thank you very much. Napapansin ninyo ang polo-polo natin, ha? Alright. Okay. Si Ma'am Eve Ramos, Sir Ben, naglabas na ang Johnson & Johnson sa USA ng single-dose vaccine. Mabilis na formulate kasi nakuha na nila ang component ng maunang vaccine. Pero ang efficacy rate nito ay nasa 69%. At least, mataas po sa 50. 50 talaga hindi papasa sa akin ho eh. Ha? Kasi, kahit sa classroom ho, mga kaibigan, subukan magkaroon ka ng grade na 50. Papasa pa ba kay teacher yan? Ha? Saan naman ho tayo magpunta ho, mga kaibigan? 50% is a failing grade. Anak ng ato. Sus Mariano. Pero ang nakakabahala ho dito, mga kaibigan, malaki ang tiwala ho natin sa ibang mga bakuna katulad ng AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. At least medyo mas mataas po ito sa 50%. No? Okay, pwedeng makipagsapalaran ho talaga dito, mga kaibigan. No? Unfortunately, with the new variants, mga kaibigan, like the South Africa variant, experts say, medyo walang laban po yung AstraZeneca.
bumababa po sa 10% efficacy ang AstraZeneca against the African variant. Eh kung ito po ang dumami po dito sa atin, mababaliwala po yung mga, anong tawag ko nito? Mababaliwala ang maituturok sa ng AstraZeneca. Oh, at kapag nangyari ho at maraming tatamaan ho dito, ay nako, pagkatapos walang darating na Pfizer ho, mga kapitbahay, paano gagawin ho natin? Nabuti yung Pfizer, even Johnson and Johnson, medyo matatag ho ito sa virus ho, mga kaibigan. Pero itong AstraZeneca, medyo may problema ho. Yan ang nahalaw ho ko kanina. Na po. I hope that hindi ko alam kung anong pwedeng gawin ho dito. Wala. Talagang nagawa na eh. This is already the vaccine that's going to be available here. I hope that the African variant ho, mga kaibigan, masugpo natin kaagad. Pinababayaan. Hindi naman siguro pinababayaan, pero bakit wala ho nagagawa ang ating pamahalaan at walang nagagawa si Mr. Duque, sir? Bakit? Ha? Bakit po? Nakakaawa. How can we go normal? Ito pa, mga kaibigan. Magno-normalize lamang na po tayo in 2023. Can you imagine that ho, mga kaibigan, coming from the President? 2 years from now. Jesus Christ, ibig sabihin, wala ka talagang maisip na paraan. Iaasa mo na lamang po sa kalikasan. Iaasa mo sa Diyos. Yan ang sinasabi ko, mga kaibigan. Ang Diyos ay mapagbigay. Pero, hinihintay po niya na gumalaw ka. Hinihintay na gumawa ka ng nararapat para sa iyo. Ito kung magno-normalize ho tayo, ho, mga kaibigan, in 2023, ay baka patay na ho tayo, sabi nga po nila. Aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Mr. Duterte, sir. O, di ba? Bakit naman po magsasalita ho kayo ng ganyan? Nakakawalang gana ho mga kaibigan. It looks like helpless ang ating pamahalaan. Helpless talaga. 2023 is 2 years from now. 2 years away from today. Ngayon lamang ho mga kaibigan, halos hindi na tayo makatiis eh. Hirap na po tayo sa ating kalagayan eh. Maghihintay pa tayo ng 2 taon. This is the kind of leadership that we have in the country today. Nakalulungkot ho mga kaibigan. Pero ito po ay hindi nanggagaling kay Ben Paipon. Nanggagaling mismo sa labi ng ating presidente ng Republika ng Pilipinas. 2 years from now, ay Diyos ko po. Pagkatapos ito pa, sasabihin po ng Undersecretary ng Department of Health. Oh, ano ito sinasabi ho nila? Vergere, no? Safety is not a question. Referring to the Sinovac, ho, mga kaibigan. Sinovac. Anong ibig sabihin po niyan? Hindi raw po mahalaga yung safe. Sus Mariano Gara, para ba ito? Kaya pala ipinagpipilitan ho nila yung Sinovac ho, mga kaibigan. Tanggapin ho natin. Tanggapin po ng mga frontliners. Pinangangalandakan na po ng ating pamahalaan na marami ng mga frontliners ang tumatanggap na ng Sinovac. Hindi nila sinasabi kung gaano karami. 2, which is more than 1. Marami na yan. Anak ng wedding. Oh. So anyway, ho, mga kaibigan. Sana naman
Magpakatino na. Ano natin? With the three variants, mga kaibigan. Brazil, South Africa, and then UK. They are all here in the country. Report 7, independent private reports, mga kaibigan, say COVID-19 cases in Metro Manila and Cordillera are rising. Tumataas ho ang bilang. Kung yan ho hindi mapigil, mga kaibigan, lalo na dito sa Metro Manila, dyan sa Pasay, malapit ang Makati, meron na rin po Makati. Malapit ang Makati sa Quezon City, meron na rin po sa Quezon City. Hindi po natin alam kung gaano karami. Pero nobody is saying that. Parang Sinovac, mga kaibigan. Alam po ba ninyo? Binigyan po ito ng FDA ng emergency use authorization. Despite the fact na wala po na ibinigay ang Sinovac sa tinatawag na anong pangalan nun? Clinical trial data na kailangan po i-publish po yan sa tinatawag na scientific journals. Wala po silang ibinigay po doon. And the DOH could not share the data. What does this mean? Ano po ang ibig sabihin po nito, mga kaibigan? Ang ibig sabihin niyan, may tinatago ho na data ang Sinovac. Kaya siguro ito mga frontliners natin, alam nila, nagbabasa ho nila mga journal eh. And that's their business ho, mga kaibigan. That's their line of profession. Alam nila na walang data. Pero binigyan pa rin ng emergency use authorization. Grabe na talaga, no? Ano ito? Sapilitan. Kasi bigay lang naman. Huwag naman po, mga kaibigan. Nakakatakot ito eh. Kasi wala namang data eh. We should never be playing with virus, mga kaibigan. Virus ito. Itong ini-inject ko sa atin, binabakuna ko sa atin. Live virus ho yan eh. Pangontra. Kung hindi kaya ng katawan o hindi na-check, hindi po basta sa clinical trial for certain people, mga kaibigan, what would happen? Ay, nako, talaga. Alright ho, mga kaibigan, meron pong ibabalita ko lamang ho sa inyo. 2 araw na po tayo na nasa YouTube na, huy. Nasa YouTube na tayo. And I would like to salute our good friend si Charlie for doing all this for Broad Streamcast Communicator. Charlie Padre, maraming salamat sa tulong sa Klolo para sa ating platform, no? So mga kaibigan, itong live program na ito na pinapanood ninyo ngayon, dati-rati ho, di ba? Meron pong mapapanood kayo sa Facebook natin. Facebook natin after the program. Ito pong live natin will directly go to or be transferred to sa YouTube. Kanya, kung gusto nyong mapanood po o yung mga hindi nakakapanood ng buo during the live program, pwede ho kayong pumunta sa YouTube. YouTube na po tayo, mga kaibigan. Aasenso tayo ng konti. Pero kailangan tulungan ninyo kami para umasenso ng tuloy-tuloy yan. Makapaglingkod po kami sa inyo. So, nandyan na po tayo sa YouTube. Pwede na ninyo kami mapanood ng buong buo kung gusto po ninyo. Paano nyo mahahanap sa YouTube ang Your Honor Please? Punta kayo sa YouTube. Ganon. I-search po ninyo ang Your Honor Please. Ayan. Pagka na-search na ninyo, the same thing, pwede yung ginagawa po nyo sa Facebook Live natin,
pwede na niyong i-share din po yun. Ha? And then, meron din po nakalagay na portion po dun, subscribe. Yan. I-subscribe na po ninyo. Diyan, gaganda na po ang takbo ng ating mga paglilingkod bayan. Okay? Para naman po sa ating kapakanan ho ito lahat, mga kaibigan. So that is the improvement, adjustment na nagawa na po ng Broad Streamcast Community. As we have promised that before, maganda kasi dito pagka na-share ho ninyo, mas marami po ang makakapanood ho dito. Okay? Ayan. Subscribe po ninyo sa BSCC. Ang BSCC kasi po ang may account dito sa YouTube natin. So, yung subscription will be sa BSCC para mapanood lahat ng mga programa naman. Hindi lamang po yung Your Honor Please. Pero kung gusto nyo yung mapanood yung Your Honor Please natin, pumunta ho kayo sa YouTube at gusto nyo panoorin kaagad yung Your Honor Please, hanapin lamang mo niyo. Type lamang po nyo, Your Honor Please. Ben Paipon. Yan. Kasi baka meron kamukhang title ho ng ating programa. Idagdag na rin po ninyo yung Pogi. Ben Paipon, ha? Okay na yan. So, mga kaibigan, pagka nakita na ho ninyo sa YouTube ang Your Honor Please, Ben Paipon, una, i-share na po ninyo yan. Okay? Pagkatapos, pindutin po yung subscribe. Yan, subscribe para mapapanood ng mas marami po sa mga kababayan natin. Tandaan naman ninyo, hindi lamang po dito sa Pilipinas na ito ngayon, it's all over the world. Expanded na po ang paglilingkod ho natin sa ating mga kababayan. Kaya, please, help us, help others too. Pagtutulungan ho natin, ito sinasabi kong pwede tayong magkaisa eh. Pwede tayong magkaisa. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway, pwede rin po tayo magkaisa. So, this way, gusto natin tumulong sa iba, ito ho ang pwede natin gawin. Punta ho kayo sa YouTube ni Tata Ben Paipon, hanapin po niyo Your Honor Please, i-share na po ninyo kaagad sa ating sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, and so on and so forth. Pagkatapos, pindutin po niyo yung subscribe. Yan po ay sa platform na natin. Mapapanood din po ninyo ang ibang mga programa dito po sa ating platform. Okay? Tandaan ninyo, lalong-lalo na sa ating mga newcomers, mga kaibigan, ang Your Honor Please ay mapapanood po ninyo every day, Monday to Friday. Okay? Alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Okay? Areglado. Sir Ben, naglabas na ang Johnson & Johnson sa USA ng single-dose vaccine. Mabilis na na-formulate kasi nakuha na nila ang component ng naunang vaccine. Pero ang efficacy rate nito ay nasa 69% po lamang. Okay? But, hindi na po mababa hindi naman po delikado. Experts would say, hindi na po delikado yan. Pwede ho yan, mga kaibigan. Pwede na po yung 69% as against 50.4%. Okay? Areglado. Assalamualaikum means peace be upon you, while wa'alaikum salam means and unto you peace. Ganon din pala, no? Peace pa rin ang ibig sabihin. Eh dito naman sa atin, galunggong be with you. Fish be with you. Alright, mga kaibigan, tumataas ang presyo ng galunggong kasi. Kaya nandito sa utak ko ito, mga kaibigan. Bakit po naman 240 hanggang 280? Samantalang halos kahapon lamang po 180. Mataas na nga po yung 180. Pero ngayon, 240 na. Ano ba ito? Hindi pa tayo
Hindi pa tayo nagkakasundo sa bakuna. Magtataas na ho ang presyo ng galunggong ho, mga kaibigan. Samantalang, yung karne, hindi naman po bumababa. Nawawala lang po mga nagre-reklamo ho, mga kaibigan. Mukhang nakasanayan na ho na magbayad ng mas mataas. Only in the Philippines. Only in the Philippines ho, mga kaibigan. In other countries, pagka ang presyo ng mga prime commodities or basic necessities of people ang mag-umpisa magtaas ng presyo na hindi nakukonsulta ang mga consumers, nako mga kaibigan, labanan mo yan. Rally na ho yan, mga kapitbahay. Only in the Philippines, we do not do that. Bakit ho? Masyado tayong pasensyoso. Ito, dapat siguro, kalkalin din ho natin yan. Hanggang saan po ba ang pasensya ho natin? Ha? Hanggang saan kaya ang pasensya ho natin? Ay, hindi ko po alam, mga kaibigan. We have to evaluate it. Kinakailangan pag-aralan ho natin mabuti ito. Okay? Lilian Gabriel Tataben, 2 years na 2 years pa sila mangungurakot. Kawawa naman tayong lahat. Only in the Philippines. My goodness, really. 2 taon pa tayo magtitiis kasi marami pa silang kukuhanin. Marami nang nautang ho, mga kaibigan. Hindi nila maubos-ubos na ito eh. Alam po ba ninyo? Hindi na nga alam kung paano gagastusin yan eh. Kaya binibigay na lamang po kay Aling Sara ho, mga kaibigan. Sige na, gumawa ka na ng mga tarpaulina mo dyan. Bahala ka na dyan. Look at that. At the time of pandemic, nagsasagawa ng pampolitika na ho for 2022. Anak na babae ng Pangulong Duterte. Jesus. Santissima. Purissima. Kuya Ben, huwag ka po magpakagalit. Hinay-hinay lang po kasi ang puso po ninyo. Huwag kang mag-alala, Ma'am Mercy. Meron na akong, anong tawag doon? Maintenance. Meron na akong maintenance. Bigay po ito ng taga-Department of Health. Kaibigan nun natin yan. Oh? Maganda ho yung nung araw medyo na-hospital po ako dyan. Na-ICU ako dahil tumaas ang presyon ko. Pero ngayon ho, mga kaibigan, awan ng Panginoong Diyos at my age, 27 na po tayo, medyo hindi na po ako nakakaramdam at ako nagpapasalamat talaga sa Panginoon. Mukhang na-check na ho. No? Pero, ang maintenance po natin ay tuloy-tuloy. Yung aking naman, yung aking blood sugar, medyo normalized na rin ho, mga kaibigan. No? Nag-normalize na rin po. Kaya, salamat po sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano mangyayari dito sa fatty liver na tinatawag ko nila. Meron pa kaming labanan ho dito. Pero, medyo nag-iingat na ho ako sa mga chibog. Nung araw, Samchup Shop. Ano ba yan? Yung sa Korean, paborito natin mga kapitbahay. Hindi na tayo nagpupunta dyan, kaya nakakatipid na tayo ng konti. Maricar Juanleonco de los Santos. Good PM po, sabi po niya. Kawawa na po ang mga tao, lalo po ang mga bata. That is true. Wala nang magandang bukas ang mga bata pagka kanilang mga magulang walang hanap buhay, walang pera. Nako talaga. Mav, Superior Mav, how are you? Good evening po, Your Honor, please, Sir Ben. Good evening. Mav, Melito. Okay. Louis Del Rosario, marami pang nagagawa si Duque. Napakaraming virus ang ginawa sa PhilHealth. Hala. Ito mga government agencies natin na may kaugnayan sa pananalapi. Wala na ho silang ginawa kundi taasan ng contribution. Tinanong ninyo mga kaibigan kagawa. Nauubos na siguro nila.
ng kanilang mga opisyalis ang kapirahan, mga kaibigan. Kailangan magdagdag ang taong bayan, pero para meron silang nanakawin. Hayop talaga ho, mga kaibigan. Tatabin, sana si Direktor Dr. Eduardo Dalang ang ipalit kay Duque. Baka magkaroon pa ng solusyon ang vaccine sa COVID-19. Si Dr. Hanairo po ang tinutukoy po ni Nanay Maria. Siya po ang direktor sa Calabarzon ng Department of Health. Ayan. Eksperto ito sa mga infectious diseases. I think we need experts talaga ho dito. And active people na hindi po namumulitika at hindi po nangungurakot. I mean Eduardo Hanairo ng DOH. So I was saying that, no? Kilala ko po itong si Dr. Eduardo Hanairo, and when I was still at the other station doon sa kabila, na-interview ko na po ito hindi lamang po minsan, no? Na-interview at nakita ko po ang kadalisayan ng kanyang panunungkulan. Eduardo Hanairo po ang pangalan po niya. I don't know kung kaya pa po niya o kaya hindi na magre-retire na ho ito. Sana naman wag muna sa panahon ng pandemyang ito. PhilHealth, sabi ni Louis Del Rosario, PhilHealth, ginawa niya lahat ng pagkakaperahan. Dengvaxia, COVID, nakupit ilang milyon ang minaniobra niya. Yan ang ginawa niya. Walang niya talaga. Diretsahan na ito, partner. Ha? Diretsahan na tayo, ha? Gusto ko, Berbrand. Gusto ko Berbrand. Kaibigan, commercial ho yan. Diretsahan na si Louis Del Rosario. Wala tayong magagawa, mga kaibigan. Ito na po ang paniniwala ng taong bayan. Nakita ko na po kayo sa YouTube. Oh! Josephine Roquero. Thank you very much, ma'am. Alam na ninyo kung anong gagawin. Parang yung ginagawa din po natin dito sa Facebook Live po natin. I-share lang po ninyo ang programa po natin. Pag nag-subscribe, bakit may nakalagay na sign? Normal. Okay. Ano po? May sign in. Ano yun? Ilagay email. Add nyo po. Ayun. Okay. Kailangan pala ilagay ninyo yung email address ninyo. Email address. Ano? That's a requirement ng YouTube. Okay? Para forever na kayong subscriber. Forever subscriber na kayo. Ayan. Hindi po ng programa lang natin, DSCC. Para sa lahat ng mga programa natin, mapapanood po ninyo. And you can share all our programs. Pagka na-share po ninyo ang mga programa natin, lalong mas mapabilis po ang pag-unlad nito at lalo kaming makakatulong sa inyo. So ito po ay partnership po between you and us. Kami po ang gagawa ng paglilingkod. Kayo po ang tutulong sa amin para makapaglingkod din po sa inyo in return. Ganun po ang partnership po natin dito. Louis Del Rosario, nakita mo na ba ako sa YouTube? Ha? Nakita mo na ako sa YouTube? Aba, hanapin mo ako doon. Nanay Maria, done sharing. Ma'am Maria, Nanay Maria, nakita mo na ba ako sa YouTube? Ha? Okay. Ito na ngayon. Itong live natin, kahit hindi ninyo i-share, pwede naman i-share kagad. Pero, pagka nasa YouTube na kayo,
Yon ang i-share. Ha? Yan, mas maganda i-share na po ninyo yon. Okay? Alright. Mel, ganyan po talaga kapag bumabagsak ang ekonomiya ng isang bansa, tumataas ang mga pangunahing bilihin. Bakit ho ganun? Bakit ho ganun? Dapat proteksyonan tayo ng ating mga pinuno. Paano ka bibili ng galunggong kung wala ka namang sweldo? Sige nga. In other words, it is the government's responsibility to come to the aid of their beneficiaries. Sino bang beneficiaryo ng gobyerno, ho, mga kaibigan? Hindi po bang taong bayan? Katulad po nito, pandemya ho, mga kaibigan. Simple-simple lang ho ito. Wala nang makain si Tatay Ben Paipon. Kahit anong pagsisikap niya, wala nang makain. Pababayaan po ba siya ng ating pamahalaan? Sa tingin po ninyo? Dapat po ba siyang pabayaan? Bahala ka dyan. Kung gusto mo mabuhay pa, tumindig ka dyan. Maghanap ka ng kakainin mo. Tama po ba yun? Sa tingin ko ho, mga kaibigan, it should not be that way. Ang akin ho hanggat kaya po ng pamahalaan, tulungan niya yung mga mahihirap nating mga kababayan. Yan ang pangunahing beneficiary of any existing government ho, mga kaibigan. It is not the businessmen. Hindi po yung mga businessmen ang dapat uunahing tulungan. They can exist by themselves Kaya nilang buhayin ng kanilang sarili. Pero yung mga mahihirap po natin mga kababayan, wala pong kakayanan ho yan. And that is precisely why we have the government. Kaya nga meron tayong buwis. Pero ang problema ho, pati ang buwis ho natin, nakukurakot na. Kaya nangungutang. Pagka nangutang naman ho sila, mga kaibigan, hindi natin nakikita kung saan napupunta. Anak ng pating nabuntis na hindi po mapapanganak. Ang laki na ng utang ho natin. At all in the name of the pandemic ho, mga kaibigan. And yet, bakit ho ang daming mga mahirap na mga Pilipino patuloy na humihingi ng saklulo sa ating gobyerno? Dahil hindi po nakakarating sa kanilang ayuda. This is the truth of the matter. Kaya siguro ang ating Pangulong Duterte, Mr. Duterte is trying to tell us, hoy, mga Pilipino, magtiis pa kayo. 2 taon pa. Hindi niya sinasabi, pag wala na ako, bahala na kayo sa buhay ninyo. Ngayon pa lamang ho, bahala na tayo sa buhay ho natin. Ano ba talaga ang buhay ho natin ho, mga kaibigan? Bakit naman po ganito? Tatabihin, yung corruption po, mana-mana lang yan. Maaring totoo nga po, paring Mel. Pero bakit tayo papayag na manahin ang sumusunod na pinuno, ang masamang gawa ng mga nauna? Bakit naman po ganun? Bakit tayo papayag? Diba? Tungkulin natin bilang mga mamamayan. Putulin. Hindi dapat ho, ganyan ang mangyari sapagkat kung yan ang mangyayari, ito ang kalagayan natin Ito nang nangyayari sa buhay natin We have to put an end to this, my friends. Kailangan putulin natin ang masamang gawa na minamana ng mga opisyalis natin, ang gawa ng mga nauna na hindi tama. Huwag tayong papayag na mamanahin nila. Mamanahin ang pagnanakaw? Wag naman po, Your Honor, please. Masama ho yan Di ba? Ito ang isa sa mga maling mental attitude natin siguro, mga kaibigan.
como gawa nung mga nakalipas sa mga panahon, okay na lang sa atin na gawin din po ang ng susunod na na mga opisyalis po natin. Mali ho yung ganun. Sa tingin ko, that is the worst that should ever happen. Huwag tayong papayag na yung gawang masama nung una, siyang gagawin din po ng sumusunod na mga opisyalis po natin. We should not allow that to happen. Tungkulin po natin bilang mga mamamayan na putulin yan. May kapangyarihan po tayong gawin o yan, mga kaibigan. Okay? Duterte to Robredo. Ngayon, gusto ko pag mag-injection ako, nandiyan ka dito sa Malacanang. Sabihin ko, matanda naman ako. Kalahati lang ang akin. Ipastada, Bisaya ng ibuka mo yung, ano ba ito? Doon iturok. Alang niya talaga, is this, sinabi po ng Pangulo ito, doon iturok sa iyo. Your president, palakpakan. Decency on its highest level. This is coming from Charlie Fry. Charlie, is this, where did you hear this? Ulitin ko, mga kaibigan, ha? Ngayon gusto ko, pag nag-injection ko, nandiyan ka dito sa Malacanang. Okay? Gusto raw ng Pangulo pagka nagpa-inject siya, nagpabakuna siya, si Vice President Leni Robredo ay nandun din po sa Malacanang. Sabihin ko, sabi ni Duterte, matanda naman ako, kalahati lang ang akin. Ipastada, Bisaya ng ibuka mo yung po. Sabi niya. That. Doon iturok sa iyo. Ang alin, Mr. President? Nagpapalakpakan na yung mga nanonood. Wow! My goodness, mga kaibigan. Tama ho ito kay Charlie eh. This is decency on its highest level na hindi katanggap-tanggap po, mga kaibigan. Indecency at its highest level. Impertinence. Grabe talaga ito, mga kaibigan, for a president to tell that to the public, to the Filipino people. Ipinahihiya niya ang vice president na halal ng taong bayan kamukha niya. Magsasalita ho ng hindi nararapat ho. Sa bunganga ng presidente, papunta sa taong bayan, ibuka mo at ituturok ko sa... Wow! Anong klaseng presidente meron ho tayo ho, mga kaibigan? Kanya, yung mga pag-uugali ho nito, hindi tayo makakalpas sa kahirapan. Galit ang Diyos dito, ho, mga kaibigan. Ay, nako talaga naman. I cannot imagine the president is again back to his indecency, immorality, ho, mga kaibigan. Ibuka mo. Jesus Mariano Garapon, ho, mga kaibigan. Can we forgive the president? Alam niyo, pwede pang patawarin ito kung mag-resign na ho siya. Wag na siya maging pangulo sapagkat nakakahiya ho, mga kaibigan. For a president to making statements like this in public against his own vice president, kahit hindi po niya kapartido ho, mga kaibigan,
The Vice President deserves respect sapagkat ang taong bayan ho, hindi si Duterte ang naglagay sa kanya sa pwesto. Taong bayan po, tayo ho, ang naglagay sa kanya. Kahit ano pang sabihin ni BBM, unfortunately for BBM, the Supreme Court has decided already that she won the election. For that matter ho, mga kaibigan, dapat po, ang Pangulong Duterte, kung totoong tao ito at may decency, tanggapin po niya at irespeto. Unfortunately, ngayon, nagdagdag pa ng karumal-dumal ho, mga kaibigan. Well, this is the kind of president that we have. And we will be there until 2022. Hindi ko nga alam kung baka mamaya magkaroon po ng pagbabago sa ating saligang batas. Ma-extend ang term po niya. Mga kaibigan, papayag po ba kayo niyan? Ito ho, sinasabi po ng Kongreso ngayon. Pag-uusapan na ho nila sa plenaryo ang amendment to the Constitution. At maaring babaliwalain po nila ang Kongreso, ang Senado, sapagkat 24 lamang ho yan, mga kaibigan. If it comes to votation, anong panaman ng 24 sa 300 mga kongresista ho, mga kaibigan? Ito ho ang masakit kapag ka ipinilit ng makapangyarihang namumuno ngayon. Ayan na ho, mga kaibigan. We will have another dictatorship in the making. And ngayon pa lamang ho, mga kaibigan, nandyan na ho. Nakikita na ho natin. Ito na ho ang simula ng panunungkulang authoritarian in nature. Itong anti-terrorism law, mga kaibigan, na hanggang ngayon pinag-uusapan sa Korte Suprema. This is martial law already. Camouflage martial law. Ang ibig sabihin, nakapiring, nakatakip yung batas militar ho, mga kaibigan. Napapaloob po sa isang legit law, anti-terrorism law, mga kaibigan, that anybody could be arrested without warrant, mga kaibigan, and could be incarcerated without filing a case within 24 days. Jesus Christ, mga kaibigan. Ang mag-uutos lamang po yung mga appointed leader ng Pangulong Rodrigo Duterte and no longer courts na siyang vested with the power to issue warrants of arrest. Mga kaibigan, ito worse than martial law. Ito na po ay nangyayari na sa ating bansa. Hindi masasawa-sawata ang virus, ang pandemya po, mga kaibigan, lumalaki, lumalaganap. Ang ekonomiya po na ay bagsak na po. Wala na tayong hanap buhay. Mag-aantay po ba tayo ng 3 taon o 2 taon? My friends, the decision is in our hands. Okay? The decision is in our hands. Alhamdulillah, Yarab, Kuya Ben. Alhamdulillah, Yarab, Kuya Ben. Ay, ito mga Arabo na ito, mga kaibigan, si Ma'am Mercy Ong. Alright, translate mo yan, Ma'am Mercy, ha? Mel, kapag po tumataas ang blood sugar nyo, kain lang po kayo ng kahit isang dakot ng langgam. Ito na yung nadinig ko nung araw eh. Ewan ko lang po kapag di bumaba yung sugar sa katawan ninyo. Langgam. Langgam ang sagot sa pagtaas ng blood sugar. Kaya pala, di ko kayo makita sa YouTube. Kasi di email address ang inilagay ko, kundi exact address. Katawa lang ito si Mel. Oy, ilagay ninyo yung email address ninyo, ha? Gawa na ako kayo ng email address ninyo para matanggap po kayo ng YouTube na subscriber po
ng ating platform. Okay? Okay, mapapanood ninyo kami lahat sa platform natin. Jagger Melendres Romero. Good evening, Sir Ben. Listening from the house of Jagger, Quezon City. This Jagger is a good friend of mine, my friends. Mga kaibigan. Uy, meron pong advocacy ito si Jagger, ha? Meron siyang ginawang napakagaling, mga kaibigan. Sinusubaybayan po niya yung mga plaka ng LTO. Oh, alam po ba niyo nakalabas sa Bureau of Customs na hindi dumaan sa tama? Ha? Na swing eh. Tama, Jagger po ba? Tama ba yung tawag ko dyan? Swing. Nakalabas na nagbayad doon ng napakalinggit ho, mga kaibigan, na buwis. Ha? Nagawa ng paraan ng kanyang mga handlers, kanya nakalabas ho. Pero bakit po hindi pinamimigay? Ito, iniimbestigahan ho ngayon ng NBI, National Bureau of Investigations. At ang nag-file ng complaint dito, mga kaibigan, I think it is my friend, si Jagger. One of these days, Jagger, just let me know kung ready ka na magpaliwanag sa taong bayan. Bakit mo ginawa ito? Di ba? Okay. Mamaya ho, pag-uusapan din ho natin ito. Itong gawa pa ng LTO. So may problema po sila sa plaka, mga kaibigan. Sinundan pa ho ito ng yung privatization of the Inspection Service Center ng LTO, mga kaibigan. Ibinigay po nila sa pribadong sektor na wala man lang pag-aaral. Pinatigil ng Pangulo ito, pero meron silang apela. One whole page of the Philippine Daily Inquirer today. Pinangangalandakan nila, road safety daw po kailan. Panginoon ko, mga kaibigan. Abangan ho ninyo sapagkat ang Senado ho ay magsasagawa ng pagdinig ho dito. Probe, iimbestigahan bakit po napunta sa pribadong sektor ang inspeksyon ng mga bihikulo bago renewal po, mga kaibigan. Samantalang walang batas na nag-aatas po dito. May corruption ho dito, mga kaibigan. May fraud dito. Aalamin po ng Senado yan. Nag-file na po si Senador Riza Hontiveros ng resolusyon tungkol dito. Papunta na ho kay Mr. Dick Gordon ng Blue Ribbon Committee. Alam naman po ninyo si Mr. Dick Gordon, mga kaibigan. Babagsik din po ang bungangan yan. Kung malambot-lambot po ang inyong panlasa ho, baka, maduduwal ho kayo kaagad. Pagka nadinig ninyong magsalita ho yan. Yan si Mr. Dick Gordon. Melito, alhamdulillah. Bakit marunong kayo nito? Ha? May dictionary po ba kayo dyan? Ha? Alhamdulillah means praise be to Allah. Sometimes translated as thanks God. Okay. Ayos. Maganda naman na matuto tayo ng kaunti. Lalong-lalo sa mga ganito, mga phrases where God is involved. Yan. Okay? Charlie Fry. I have the video cabin. Okay. Yung salita ni Pangulong Duterte, na ilagay ko sa po. Sabi niya, my God, really? Can you, pwede bang ipakita natin dito sa video, dito sa programa? Charlie, pwede ba? Grabe mo ito. I will show the video on Saturday on my program, The Frying Pan. Okay, very good. Very good. Otherwise, I would also ask that you ipakita mo dito sa programa natin para makita ng taong bayan gaano kalaswa ang bunganga ng ating Pangulo. Hindi ko mapapalampas ito. Diyos ko po, mga kaibigan. The Vice President, pagsasalitaan ng ganyan ng Pangulo ng Republika. Anong pangalan ng Pangulo, pare?
Ha? Josephine Roquero, Sir Ben, hindi nga sila naaawa sa taong bayan. Imbes tulungan ang mga mahihirap, nilulubog pa nila sa hirap. Ngayon, nagbibigay ang gobyerno ng pondo sa bawat pinuno ng barangay. Saan napupunta? Imbes itulong sa mga mahihirap, saan nila ginagamit ang pondo? May pakay ito, Josephine. May pakay na ito. Itong gobyernong ito, mga kaibigan, patungo na sa 2022. Ito ang abatan ninyo. Ito ang pag-isipan ng taong bayan. Iba na po ang direksyon ng ating gobyerno. Iba na. Isipin ho ninyo, yung pondo ho, anti-insurgency fund, ibinigay sa DILG ho, mga kaibigan. Pero ang may hawak, militar. Kalakang bahagi po nito, nabigay po sa Davao City. Wala namang insurgency dyan. Bilyon lang ibinigay ho dyan, mga kaibigan. Ito siguro, pagpapagawa na ni Sara ng kanyang mga tarpulina. Panginoon ko po, ano ba ito? I acquired the video from a troll's YT channel, sabi ni Charlie. Ibig sabihin, kakampi ho nila. Oh my goodness. Ask ko lang po, bakit, sabi ni Josephine Roquero, ayaw ni Presidente si Vice Leni Robredo. Dapat nga magtulungan sila to ma-solve ang problema ng Pilipinas. Sila ang pinuno ng bayan. Sila pa ang nag-aaway. Nakakahiya ang ginagawa nila. Hindi po nakikipag-away si Leni Robredo, Vice President ho natin. Josephine, correction lang ito. Hindi po nakikipag-away si Leni Robredo. Si Digong ang inaaway niya si Leni. Si Digong ang nang-aaway. Si Digong ang nang-aaway ng babae. Si Digong ang nagpapahiya sa babae. Siya ho. Wala sa puso ni Leni Robredo ang makipag-away ho, mga kaibigan. Hindi po yan ang kinagisnan ni Leni Robredo ho, mga kaibigan. Mabuting pamilya ho. Hindi mamamatay tao ang mga Robredo ho, mga kaibigan. Napakagaling ang pamilya ng mga Robredo sa Naga City. I know that because my family is also there. Oh, mga kaibigan. Malapit po yung residence ng aking pamilya doon sa Naga sa mga Robredo ho, mga kaibigan. Hindi ko po sinasabi dito just because baka sabihin nyo na politically motivated ho ang mga sasabihin natin. No. Hindi po ho, mga kaibigan. Sa totoo lang, napakabuting pamilya ang mga Robredo ho at ginagalang ho sila sa Naga City ho, mga kaibigan. Sa kanilang barangay. Hindi ko maintindihan kung bakit ito sa Digong maaanghang at talagang malalaswa ang ibinabato kay Leni Robredo. Takot ba siya na si Leni Robredo ang papalit sa mga Duterte? Sana ho, mga kaibigan, kung magkatotoo ito, among many others, not barring anybody who would replace the Robredos except Sara Duterte ho, mga kaibigan. Pero I would not object. Hindi ako magdadalawa sila na sa Porto kung si Leni Robredo ang malagay na susunod na Pangulo natin. Pero kung gusto ni Pacquiao at meron pong gusto kay Pacquiao, okay lang naman po sa akin. Ho. Wala namang problema ho. Or any other else na wala pong kasaysayan ng pangungurakot. Na walang kasaysayan ng pang-aapi sa taong bayan. Mga kaibigan, this is the requirement I impose. Pero kung gusto maglingkod, katulad ni Leni,
Aabutin ho natin ang bawat nasa laylayan. Yan ang kanyang sinasabi po nung araw pa. Yan ang ginagawa po niya ngayon. Gusto ni Manny Pacquiao ho, mga kaibigan. Manny Pacquiao says, I would like to serve the poorest of the poor sapagkat nanggaling ho ako dyan. Ngayon, kahit na medyo kakaunti pa ang edukasyon po niya sa politika, I would give my support to Manny Pacquiao. Kung yan ang gusto ng taong bayan. Bakit? Hindi marunong magnakaw ito eh. Ito ang mayaman na hindi marunong magnakaw ho, mga kaibigan, sapagkat hindi niya pinag-aralan. Ang kanyang kayamanan ho, mga kaibigan, ay galing sa tulo ng kanyang pawis at dugo ng kanyang mukha. Yan ang tunay na yumaman po galing sa mahirap. And I will give my full support to Manny Pacquiao kung siya po ang gusto ng taong bayan. In the same manner, I will give my full support to Leni Robredo kung sakasakali ho. Ayan ang gusto ng taong bayan. But we have to have a replacement of this administration ho, mga kaibigan. Hindi ko ay nako talaga ho. Pasensya na ho. VP Leni is a legitimate official of this land. Second highest official. In fact, she has all the right to say something regarding the problem of our country. Tama. She is only suggesting, but the president takes it as a contradicting, one-sided mind ang Pangulo, a narcissistic individual. Ayun ho, mga kaibigan, from Broadstream Cast Communicators. Kanino ba ito nanggaling? Ha? Sino? Okay. Charlie, ang galing mo, padre, ha? That is what I'm trying to say. Duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. As Leni Robredo ho, mga kaibigan. Kahit anong pang gawin ni Pangulong Duterte, hindi na mababago yan. He has to accept it and respect. Sapagkat halal ng bayan yan eh. Buisit talaga ito ho. Alright. Yan, Tata Ben, sinasabi ko sa iyo, matagal ko nang binanggit sa iyo ang antay lang tayo, Tata Ben. Sila magkakagulo dahil sa nawawalang pera ng bayan. Yan ho. Sobra na ho. Masyadong malaki na. Alam mo, utang ho natin. Malaki na ho, mga kaibigan. 10 trilyon. At uutang pa sapagkat may mga bakuna pa raw na hindi po natin nababayaran pa. Madadagdagan ho talaga ang utang ho natin. Nung mga nakalipas sa mga panahon, mula sa 300 milyong utang ho natin panlabas, lumobo po sa panahon ng diktadurya ng 28 bilyon. Ayan ho, mga kaibigan. Yan ang pinagbabayaran ng sumunod na administrasyon after the EDSA Revolution. Okay? Ngayon ho, mga kaibigan, nandito na naman po tayo, yugto ng pag-uutang. Pero ang tanong ho, saan napupunta yung inuutang nila? Saan napupunta yung inuutang nila? Yan, ito. Si Mel. Tata Ben, nag-post po ako sa FB page ni DILG Yusek Dinyo kagabi regarding sa SAC. Nag-reply naman po siya agad. Sabi, ipa-follow up po to sa CIDG. Then, nag-message uli ako. Sabi ko, may written complaint ako sa CIDG. At kung kailangan ng ebidensya, nakasave pa din sa akin yung master list ng mga nabigyan ng SAC. O, anong sabi niya after that? O, anong sabi niya? May sagot pa ba si Mr. Dinyo? Ha? Okay, oo. Nakita ko yan, Charlie. Alright, sige. Okay.
wala nang karugtong na message from the undersecretary tungkol sa problema na binato mo sa kanya. Tanungin mo, you try to make the follow-up, Mel. Kasi kapag hindi mo follow up yan, wala na, tapos na. Ha? Akala nila, kung mo sinagot nila minsan, ang katanungan ng bayan, tapos na yung kanilang paglilingkod. Hindi ho. That is not public service ho, mga kaibigan. Ang paglilingkod bayan, hanggang sa matapos at matulungan mo yung nangangailangan. Hindi po yung, sige, salamat, natanggap na po namin ang problema yun, tapos na. Hindi ho ganon ang paglilingkod bayan ho, mga kaibigan. That should not be the case. Unfortunately, yan ang alam ng yung mga present crop of government officials today. Hindi talaga nila ginagawa yung dapat tong gawin ng isang public servant ho, mga kaibigan. Mapangiti ang mga humihingi ng tulong. Iboboto ko rin yan si Robredo, sir. Hindi ako against sa kanya. Nagtataka lang ako kay Presidente. Lagi siya galit kay Vice Robredo. Taga Ginobatan Albay din ang mother ko. Ayan, kita na ninyo. Josephine, I'm not from Bicol, ha? I am an Ilocano. Pero, meron tayong mga kaibigan dyan sa Naga City who are very close to the Robredos at nakukwentuhan nila ako tungkol sa buhay ng mga Robredo. And I've been there. Napunta rin po ako dyan. Kaya, kilala ko rin ang mga yan eh. Ha? Alright. Ano ito? Mr. Ito. Okay. Sino? Mamaya babasahin na natin yan. Si Mel, basta sabi po, follow up daw niya kagabi lang. Naman po, yun di ko lang kung itong maghapon, na-follow up na niya. Sinabi ko din po na walang sumasagot sa mga hotlines ng DILG. Try to make the necessary follow-up, Parmel, because that's the responsibility of the government. Mga government officials natin, take good care of their people's concerns. Dapat sila ho ang mag-ayos. Kung hindi nila maibigay mismo yung kasagutan, i-lead ka doon sa agency na makakahanap ng, yung makakasagot ng katanungan o yung makakapagbigay ng solusyon sa problema. That's public service. Okay? Mukhang nakasinghot na naman si Mang Kanor Tataben. Ano ito? Okay, tingnan natin, ha? Mr. Paipon, sabi, Mr. Barino, ha? Organize your thoughts. Write them in bullets so you can discuss more sensible matters that matters. Don't underestimate your audience respect. Tama ng style at wasting time sa pag-greet sa mga audience. Daming dapat pag-usapan, importante. Aus, Duterte na. Walang yan naman talaga. Mr. Barino, I hope you are aware of how to do broadcast. I hope you know how to do how to be a broadcaster and how to get the audience attention. Okay? Sana pag-aralan mo rin 'yan. I like the idea, no? Kinakailangan organized naman. I don't know if what I'm trying to say is organized already. Kapira-piraso nga lang ho ito eh. But I enjoy people's comments eh. Dito nang gagaling ho yung message eh. Because people's concerns are the most important thing in the world for a country like ours, where
napapagkaitan ang taong bayan. Di ba? What is the use of me talking about everything I know under the sun? What I have studied in college or wherever, kung hindi ko nakikita yung pulso ng bayan mismo. Sa tingin ko, to me, it's more important to hear people's cry. To me, and then give meaning to the cry. Ayan ho. Kaya siguro maganda ho. I do not hindi ko pinupuna yung comment, no ho. Pero alam ko may laman eh. But I hope you share my idea of how to do the program and how to give the message and mga ganun. Sana ho matutunan din po ninyo na pag-aralan ang technique, strategies on how to do a broadcast, especially yung effective broadcast. Okay? All right. Si Mr. Marino. Okay? Ulitin ko mga kaibigan ang kanyang binanggit ho. Mr. Paipon. Very formal ito eh. Parang teacher ko ito eh. Organize your thoughts. Write them in bullets so you can discuss more sensible matters that matter. Don't underestimate your audience. Respect. Tama na ang style at wasting time sa mga pag-greet sa mga audience. Daming dapat pag-usapan importante. Oust! Duterte na! Now na! Okay. Meron tayong pinagsamahan. Meron tayong very good. Noted. Mr. Marino, noted. Okay? What else? Hindi ko I do not Marino Villarin. Yan ang pangalan po ng nagbigay po ng kanyang suggestion. I think that is a very good suggestion. I'm not underestimating my audience, Mr. Villarin. Okay? Hindi, sila po ang nagsasalita sa programa ho natin. I am just injecting what I think should be given to them as a response. But ang bottom line ho dito ho, mga kaibigan, we as Filipinos pwedeng magkaisa despite our yung mga pagkakaiba ng mga pananaw natin. Di ba? We can still meet somewhere and unite as Filipinos. Ito po ang napakahalaga sa akin. That is why their comments as important as my own thoughts. Okay? Arregladio, as far as I know, this program's structure is all about interaction with his listeners. This is not news reporting, but interaction with the audience. Charlie Fry, you should be my professor, Charlie. That is what I'm trying to say. Yung mga nanonood sa atin, mga kaibigan, ayaw ba ninyo na kayo pagbibigyan ko, babanggitin ho ang inyong mga comments dito? Ha? Meron pa nga ako dyan sinusuportahan si Pangulong Duterte. Okay, no problem with me. But prove yourself. Kailangan patunayan mo ang iyong sarili and present yourself to the people watching and listening to the program. Interaction. Sabi nga ni Charlie, di ba? Ito ang napakaganda ho, mga kaibigan, sapagkat kuhang-kuha ninyo ang pulso ng bayan eh. It is the people who are talking. Alam ninyo, mga kaibigan, I do my research. As a matter of fact, ito po eh. Kita ho ninyo yung notes ko. And I prepare my program ho, mga kaibigan. Nakahanda ho ang programa ko bago ako umupo dito. And this has been my strategy for the past 49 years ho yata ho, mga kaibigan.
as broadcaster. Kaya sana po matanggap po ninyo ang style natin. Ah, hindi po lecture type ito. Hindi po yung nasa classroom po tayo, mga kaibigan, where you have a captive audience. Iba ho yun eh. Pagka nasa classroom ka, you can, madali lang ho eh. Pero kung nasa broadcast ka, oh, ang audience mo hindi mo nakikita eh. Parang virus eh. Hindi mo nakikita eh. Sometimes announcers do hit or miss eh. Pero sa akin naman, may topic po tayo eh. Meron tayong pag-uusapan eh. And because of that, people can relate. Nakaka-relate po sila. Nag-i-interact na tayo. That way, makakahanap po tayo ng paraan eh. Para makagawa ng solusyon. This is more important than lecture type, mga kaibigan. Okay? Walang basagan ng trip. Kanya-kanyang style ng pag-broadcast. sabi ni Mel, hanggat madami ang nagko-comment, madami ang tumatangkilik. Trip mo yan. Trip namin to. Huwag mong pakialaman ang trip namin. Yun lang yun. That's my Tata Ben. Grace under pressure. Charlie Fry. Thank you very much po. I'm not pressured talaga. Hindi na wala namang pressure cooker dito eh. Pero alam niyo, sarap ng kare-kare pagka na-pressure cook mo, Charlie. O kaya yung crispy pata. Nako, talaga naman. Sarap po ng bulalo. Bulalo, pagka na-pressure cook mo yan, napalambot mo talaga ng gusto. Ay, nako, with all the smiles under the world, mga kaibigan. That's what I like. Lilian Gabriel, tama po kayo, Tata Ben. Sinasagot nyo lang po ang mga komento para maintindihan ng bawat isa ang mga pinagtatalakayan. Ayan. Para bawat isa may karapatan mong itanong o sabihin ang mga nasa loobin ng bawat isa. Approve, Lilian Gabriel. You see, mga kaibigan, ang tatalino ho ng mga listeners ho natin. Probably they are more brainy than the broadcaster ho eh. Pero kung ang broadcaster hindi man matalino at napag-uugnay po niya ang damdamin ng bawat isa at na papacilitate niya ang talakayan to the hilt, mga kaibigan. That is the most effective broadcaster under the sun. Okay? We do not need a real brainy announcer, mga kaibigan. One who can understand yung yung kanyang audience. Yan ang magandang magaling na broadcasters. And we have a lot of that dito sa ating broad streamcast communicators. Kaya kung pwede lamang pagka nasa YouTube na tayo, i-share din po ninyo. Hanapin lamang po yung Your Honor Please sa YouTube. Pagkatapos dun, pagka nakita ninyo si Tata Ben Paipuno dun, kung hindi nyo makita yung Your Honor Please lang, idugtong ninyo Ben Paipon. I-share ho ninyo kay Mr. Villarin mga kaibigan, para at least alam niya na nagmamalasakit tayo. Marino, Mr. Villarin, I'm not against the suggestion. Kahit medyo grapal yung pagka-sulat siguro, okay pa rin sa akin yun. May kahulugan. Maaring may nakakalimot din ako pagka minsan siguro. At least I'm made aware na meron kang punto na gustong sabihin. Pero sa ngayon, tignan natin kung ano ang makabubuti para sa isang programa para sa bayan. Ito yung Your Honor Please. Ginagalang ko, I respect every listener. Hindi ko ina-underestimate
Kaya nga ako, uh, pinag-aaralan ko lang bawat comment ko nila eh. Because uh, hindi ako katulad ni Digong na hindi marunong gumalang sa kanilang uh, mga nanonood at nasa baba. Okay? I do not consider listeners under me. Hindi po. Pantay-pantay po tayo dito. Pantay-pantay po tayo dito. Ako lamang po ang nagmamaneho. Kung ang nagmamaneho eh walang ay nako, hindi naman po kayo makikinig eh, di ba? Eh ngayon, kung marunong din po yung nagmamaneho, may mga makikinig eh, di ba? At may magko-comment. Mr. Villarin is one of them. Thank you very much po, Mr. Villarin. Tata Ben, sabi po ni Louie, may kalayaan ang bawat tao. Kung ano gustong comment, doon sila masaya. Yan ang gusto ng nakararami. May taong makitid ang utak niyan. Mahal si Tata Ben ng mga tao sa style niya pag broadcast niya. Ayan. Yan si Luisito del Rosario ho, mga kaibigan. Ronda Droga, 1 o'clock hanggang alas 3 ng hapon every Saturday. Okay? Sino? Si Ma'am Lilian naman po mga kaibigan, si Lilian Gabriel is heard every Saturday din po. Libreng kaalaman, alas 10 ng umaga hanggang alas 12. Ayan, sinusundan ho yan ng isa pang nanay. Magaling din ho ito, Nanay Maria. Okay? Kabuhayan naman po ang kanyang mga binibigyan ng importansya. Okay? Si Lilian Gabriel, sa halip na mapapanood natin yung kanyang libreng kantahan, walang tulugan sa gabi ng Sunday, malilipat na po ito ng alas 11 ng umaga. Okay? 11 o'clock in the morning hanggang alauna. Okay? Ang pamagat po ng kanyang new program, Kantang Halian. Ang galing, Kantang Halian. Okay? Kasi tanghali na ho ang kantahan. Alright. Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy po ang ako, Diyos ko po, 10 minuto na lamang, mag-aalas 10 na po. Broadstream Cast Communicators, Charlie Fry. I wish I have comments like that on the frying pan. How I could love to react to those kind of questions. Invite mo siya, Tata Ben, sa Sabado, 9 to 11 p.m. Okay. Mr. Marino Villarin, I respect your comments. Ini-invite ka ni Charlie na manood sa kanyang programa. Broadstream cast din ito, ito yung mga programa natin. 9 to 11 p.m. Saan ito? Sa Sabado. Okay? Saturday, 9 to 11 p.m. This coming Saturday. Charlie Fry. Okay? Frying pan. Okay? Naggigisa nga lang ito. Abatan mo lang baka magisa ka dyan. Thank you very much, Charlie, at saka salamat, Padre, sa nagawa mo kanina. Nabago mo na yung description ng programa natin sa YouTube. Thank you very, very much. I appreciate it. Okay? Mel, kaya nga nawili manood sa mga program ng BSCC. Simple lang. Kasi ang bawat broadcaster, kahit may pinag-aralan sila, binababa nila ang kanilang sarili para maabot sila ng tao at di nagpapakataas para sa pilitang maabot ng tao. Sorry po, tao lang. I think this is our strategy mga kaibigan. And ito yung buhay ko As a person mga kaibigan.
Hindi ko sinasabing graduate ako ng ganyan. Hindi. Hindi ko sinasabi nag-aral ako sa ganito, ganyan. Nadinig na ba ninyo na nagsalita ako ng ganun? Hindi ho eh. Kung minsan na lang siguro pag may nagtanong, ayun, nakakasingit ko yung nakita ba ninyo yung Facebook ko? Halos wala kayong makitang information kung sino si Ben Paipon. Pero I think I will be putting in some details na doon sa ating profile ho, mga kaibigan, para makita naman po ninyo kung sino po yung pinanunood ho ninyo. Ang gusto ko lamang po makita ho ninyo yung anyo ko. Okay? Presentable po ba sa inyo si Tata Ben? Oh? Nakakainis po ba ang kanyang mukha? Maayos ba siya magdamit? Oh? Mataas po ba ang kanyang pananalita na hindi nyo maabot? O nararamdaman yung mapagkumbaba si Tata Ben? Alam niyo mga kaibigan, I always take as an example our Lord Jesus Christ Himself. Alam po ninyo, nung siya po ay ipinapako sa krus, with all the powers that He had in Himself, mga kaibigan, He could have called all His angels in heaven and trampled upon yung enemies, yung nagpapapako sa kanya, yung mga Romano ho, mga kaibigan, na may sibat, and so on and so forth. Pwede naman niyang lipulin eh. Sa kapangyarihan ibinigay sa kanya ng Panginoong Diyos, mga kaibigan. Oy, semana sa kanaha, Kwaresma na ho, mga kaibigan. Ito, pag-aralan ninyong mabuti. Ginamit po ba ng Panginoong Diyos ang kanyang kapangyarihan para patunayan sa buong mundo na siya po ay may kapangyarihan? Hindi po. Sapagkat ang aral na napulot ko sa kanya na hindi na po siguro inilalagay po sa mga libro pa. Humility conquers the world. Ang kanyang pagpapakumbaba ho, mga kaibigan. Ang sumakop po sa buong mundo. Hindi po yung kanyang kapangyarihan as a leader. Hindi po yung kanyang power ho, mga kaibigan, na pumatay. Hindi po. Hinayaan po niya ang kanyang sarili na siyang bumata ng kasalanan ng sanlibutan. But His humility conquered the world. As a seminarian ho, mga kaibigan, ito po ang aral na napulot ko po sa aking pag-aaral sa seminaryo. Kanya kung mapapansin po ninyo ang ating pagsasalita, may laman po. May Diyos. At may pagpapakumbaba. Sana ho, nararamdaman po ninyo yun. At sana po na isasalin ko po sa inyo ang kapangyarihan po ng pagpapakumbaba. Tandaan po ninyo ito. Humility conquered the world. In His cross, He won. Nanalo po ang ating Panginoon without using the gun. Hindi po nagmura ang ating Panginoon. He made a sign. Panginoon, bakit po ako pinabayaan? Again, His humility ho, mga kaibigan. His humility. Sana ho, mga kaibigan, sa panahon na ito ng Kwaresma, maalaala ho natin ang mga ito na naghirap po ang ating Panginoon para sa atin. But He conquered the world because of His humility. Okay? Marami po sa atin, sa mga nakikinig ngayon, mataas ang kanilang mga pinag-aralan.
mataas ang kanilang mga nararating. Siguro napakayaman na po nila. Pero ano ang kabuluhan ng lahat ng mga yan kung wala po tayong pagpapakumbaba at puso ng ating Panginoong Diyos. Sige nga po, subukan nga po ninyo. Ha? Okay? Areglado. Ed Bausa, nakikinig ako, Tata Ben, sa magandang talakayan. Medyo late lang po ako. Your live streaming. But anyway, Ed, pwede kang mamaya, siguro malipat ito sa sa YouTube. Pwede mo na akong panoorin sa YouTube. Hanapin mo lamang Your Honor Please ni Tata Ben Paipon. And then share na lang Ed. And then subscribe. Pero may requirement yung YouTube May requirement. Kailangan mag-sign in ka and give your email address. Okay? Areglado, Ed. Guest boss siya, Tata Ben. Maganda kung ano ibig ipalabas niya pag broadcast. Gumawa siya ng style niya. Bulok para mapansin siya. Hindi naman siguro. Hindi naman. Wag. Baka naman hindi naman po ganun talaga ang intention ni Mr. Villarin. Hindi ko alam. Hindi naman siguro ganun. Let us give him the benefit of the doubt. Okay? All right. Mga kaibigan, what else? You are most welcome, Tata Ben. Yan, si Charlie. Thank you very much talaga, Padre. Natuwa po kami. Ako po, high school graduate lang. Charlie Fry. Okay? See, hindi. Manny Pacquiao did not finish college. Pero tinanong ninyo, bilyonaryo, mga kaibigan. Hindi nagdakaw. And it is very humble. Ito yung mga tularan natin. Lenny Robredo, mga kaibigan, Lenny Robredo is an attorney, a lawyer, pumasa sa bar. Nag-aral, mataas ang pinag-aralan mo niyan. Pero hindi po nangungutya ng kanyang kapwa. Hindi siya naninira sa kanyang kapwa. Hindi nangungutya sa kanyang kapwa. Okay? Yes, Tata Ben, sabi ni Ed, thank you very much, my friend. Ed? Ed Bausa mga kaibigan. Graduate din ito. At media man din ito, mga kaibigan. Kapwa po kami nag-cover sa Bureau of Customs at one time. Pareho na kami wala doon sapagkat talaga namang hindi. Ayaw ko ba? Pero he is one guy na talagang matulungin din po, mga kaibigan. Lilian Gabriel. Napakalaking kwenta po para sa amin ang mga pag-uusap na ganito. Dahil po nabibigyan ng magandang idea at maayos na kasagutan ni Tata Ben Paipon sa Your Honor Please. Thank you very much po, Lilian. Gagawa nga po ako ng isang program, Tata Ben. May titulong, May tambay sa isang tambayan, kulang sa pinag-aralan, subalit marunong magmahal at tumulong sa mga kababayan. Ang haba naman ng title mo. Title ba ito? Haba ng title. Titulong, May tambay sa isang tambayan, kulang sa pinag-aralan, subalit marunong magmahal at tumulong sa mga kababayan. Tapos na ang programa mo, hindi pa tapos yung yung title mo. Joke only, my friend. Joke only. Ed Bausa. Okay. Naniniwala ka po ba, Tata Ben, na may mga mainstream media na bayaran? Naitanong ko lang. O naman. I'm sorry but marami ho. Marami, talagang marami. Unfortunately, this is the truth of the matter. Sa media ho, napakadaling yumaman. Siguro ho, kung isa po ako sa kanila,
dapat talaga mayaman na rin siguro ako. Meron ako akong sasakyan, 1998 pa ho yata, 1997, Light Ace. Hanggang ngayon, ho, mga kaibigan, yan pa rin po ang ating sasakyan. Ha? Pero hindi na masyadong ginagamit. Anyway, ho, mga kaibigan, Tata Ben, meron, marami nang yumaman, ho, kahit wala naman pong kontribusyon talaga in the name of public service sa taong bayan. Pero sa kanilang mismo, sa sarili nila, kumita talaga. I do not know how they did it, pero alam po ng mga members ng media ho yan. Alam po nila. Ha? Alam po nila. Tata Ben, iinggit lang yan sa gandang lalaki mo. At maraming nagmamahal sa iyo. At maraming magtatanggol sa iyo. Mabuhay si Tata Ben, mayor ng Kalayaan. Hindi pa nga mayor, ikaw naman eh. Sa darating na panahon, pag gusto ng tao, yan, taong maraming nagmamahal. Thank you very much, Louis. Okay? Si Charlie, okay, Charlie. All right. Ed, yes, Tata Ben. Hindi kawalan ang walang pinag-aralan sa isang taong marunong maglingkod ng tapat sa kanyang mga kababayan. Aanhin mo ang may pinag-aralan kung ang hinihintay mo lang naman ay ang tongpats mula sa kabad ng taong bayan. Ayan na ho, mga kaibigan, nagsasalita na ang taong bayan, no? Mga kaibigan, hindi na po nanggagaling sa akin ito. Taong bayan na ho ang nagsasalita. Dahil sa isang challenge ho, nanggaling po kay Mr. Barino Villarin. Okay? I think this is a healthy sign, mga kaibigan. Kung hindi naman po talagang masama ang intention ni Mr. Marino, okay lang ho eh. Okay lang naman po. Okay? Pero kung masama man ang intention niya, kahit masama ang intention niya, hindi naman natin minasama ang kanyang kontribusyon. Ngayon, nakikita ho ninyo, lumalabas po yung talagang damdamin ng taong bayan ho. Lumalabas po sa kanilang komentaryo sa ngayon. Hindi po ako nagsasabi sa kanila na ganito ang gawin niyo na ipagtanggol niyo. No. Hindi po, mga kaibigan. That is not my concern. Okay? Paigsiin natin, tambay na mapagmahal. Ayan! Charlie Fry. Ito. Tambay na mapagmahal. Alam mo, kahit wala na yung mapagmahal eh. Tambay na lang. Tambay ng bayan. Tambay. Anyway, Antonio Salao. Kuya Ben, magandang gabi. For your information, Brother Mar Rodriguez is watching your show right now. Ayan, si Brother Mar. Ang programa po niya, mga kaibigan, at 7 o'clock hanggang 7:30 every day. Monday to Friday po yan. Kailangan po ng bawat katawan ng tao ng pagkain. And so with our kaluluwa. Ayun. Mga kaibigan, yan ang pinupuno ni Brother Mar Rodriguez sa kanyang daily bread. Every day, Monday to Friday, alas 7 hanggang alas 7:30. Mukhang na-late si Parang Tony hindi mo nadinig yung kay Mr. Villarin. Anyway, thanks Sir Idol Charlie. Okay? Mel, kasi nag-propose ng title Tambay ng Mapagmahal. Ayan. Haba na naman, Brother Mel. Pinakamaikli nga eh. Alright, okay. Approve, mga kaibigan. Nako, Sus Mariano Garapon. Oy, importante ito, mga kaibigan. Baka si Parent Tony is doing a program at 10 to 11.
pero at kasi meron pa tayong 11 to 12. Oh? 11 to 12 midnight. Ang susunod po ay si Ara Manalili. Si Zen Energy. Okay? Good vibes tayo. Good vibes tayo. Okay? Pero bago niyan, baka mag-broadcast din si parang Tony Salaw. Kaya nagpre-prepare na po yata ngayon. So abangan ho ninyo mga kapitbahay po. Brother Tony will take charge after our program, yung Your Honor Please. And then susundan po ni Zen, alas 11 hanggang alas 2. Ito, wala nang tulugan talaga ha. Please stand by ho mga kaibigan for this program sapagkat magaganda po ang mga mapupulot po natin dito. Okay? So, mga kaibigan, pagkatapos po nitong live natin, pupunta na po ang programa natin. Ito, live natin. Ito, live. Ito ba? Pupunta na ito. Tra-transfer na po ni Charlie sa YouTube po natin. Kung gusto nyo mapanood ng buong buo, halimbawa, hindi po na kayo nakapanood ng buong buo tonight, pwede ho kayong manood bukas. No? Or after, pagkatapos na mai-transfer ni Charlie sa YouTube, pwede ninyong mahabol po ang ating programa. Hanapin lamang po nyo sa YouTube, Your Honor Please, Ben Paipon. Okay? Your Honor Please, Ben Paipon. And as you have always been doing in our Facebook Live, i-share naman po ninyo. At pagkatapos, i-subscribe po ninyo. Pero merong sinasabi po ng YouTube doon mag-sign in po kayo and then yung email address po ninyo. Ihanda na po ninyo pagka nag-subscribe po kayo sa YouTube, ihanda na po niyo para hindi kayo matagalan. Alright? Pa-share po sa YouTube. This program, pagkatapos may transfer ni parang Charlie ipopost pa rin ho namin uli para mapanood pa rin po niyo sa Facebook ni Ben Paipon ang ating programa. Okay? Alright. O meron na po si Kat Tony before you. Oo nga, 7 o'clock, nag-umere. Pero gusto yata niya umere ulit eh. Kung hindi, okay lang naman. So anyway mga kaibigan, even kung hindi po mag-ere si Tony, abangan ho niyo si Zen, good vibes tayo, alas 11 hanggang alas 12 po ng ating gabi. Okay? Approve. Good night na po everybody. Te amo. I love you, sabi ni Mel. Ganon din po. Okay. Charlie Fry. Charlie, thank you very much. Talagang hindi mo ako pinababayaan dito. Thank you very much, parin Charlie. Alright? And paalaala nga pala sa mga kababayan, sa mga broad streamcast communicators, we shall have a meeting na nandiyan na po sa GC natin. Meeting natin, General Assembly meeting on March 13. Okay? At 13 ng buwang kasalukuyan. Alauna ng hapon. Okay? Please be present dahil mahalaga ang pag-uusapan mo natin. Okay? Ayan po. Tuturuan tayo ni Paring Charlie ng mga techniques tungkol dito sa pag-YouTube natin. Okay? Alright. Lillian Gabriel, good night na po, Tata Ben and Miss Universe. Sweet dreams. Sino pa? Alright. So, sa lahat ng mga nag-comment, including Marino Villarin, maraming salamat, partner. Andre, and try to join again next time. Okay? Beno, mga kaibigan, Ben Paipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.